Ako pinaniniwala ng mga kausap ko at kaharap ko ngayon ay mga totoong tao. Amen? Totoong tao. Amen. Okay. Susubukin ko yung pagiging totoo nyo. Sino po rito ang may gusto ng iPhone 15? Taas ang kamay. Lahat po tayo sure. Mga kapatid ako, gusto nating lalo na kung ito'y binibigay lang sa'yo. What about money? Sino may gusto ng pera? Definitely, lahat din po tayo, mga kapatid. Kahit nga po ang isang bata na nakakaunawa dito, kukunin po ito. Wala po tayong hindi gugustuhin kung ito po ay sa pakinabang natin. Amen. Pero subukin po ninyo, mga kapatid, na ialok sa tao ang Diyos. Hindi po lahat may gusto. Tama po. At malinaw po yan na sinasabi ng Bible. Sa John 1:11, magbabasa po natin po ron, He came to His own, but His own received Him not. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Sa Matthew 23:37, sabi po ng Panginoon, How often would I have gathered your children? Tulad daw po ng isang inahin sa kanyang mga sisiw na gusto niyang lukuban ng kanyang pakpak. Pero ang sagot po ron, sabi niya, and you would not. Ngunit ayaw ninyo. Sa Roma chapter 3:11, no one understand, no one seek for God. Wala daw pong humahanap sa Diyos kahit isa. And in Revelation chapter 3:20, Behold, I stand at the door and knock. Kung titingnan niyo po yung lahat po ng binanggit ko na yon, makikita po ninyo na hindi po lahat ng tao ay may gusto sa atin pong Panginoon. Amen. He's knocking at the door, naghihintay po siya kung meron po kahit papano, somehow, na magpapapasok po sa kanya doon sa pintuan na kinakatok niya. Conditional pa po yun. Kung may magpapapasok, tutuloy daw siya. Ngunit kung wala, hindi po siya tutuloy. Pero mga kapatid, ang hindi po alam ng kahit na sino ay kung ano ang pwedeng gawin at ibigay nung pong inaayawan nila at tinatanggihan. Iyon po ang malaking pagkakamali, mga kapatid, na tumanggi ka sa isang bagay at ayawan mo ito na hindi mo alam kung ano yung pwede niyang gawin at ibigay sa iyo. Kaya po doon po sa John chapter 4 verse 10, yung pong encounter po niya doon sa Samaritan woman, meron po silang naging conversation po doon. Ito po ang sagot ni Jesus. Jesus answered her, If you knew the gift of God and who it is that is saying to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Kung alam mo lang kung sino yung humihingi sa iyo. Kung may idea ka kung sino yung humihingi sa iyo ng tubig, sabi niya, ikaw ang hihingi sa akin at hindi ako ang hihingi sa iyo. At yung ibibigay ko sa iyo kahit kailan, ay hindi ka na muli pang mauuhaw. Lahat po tayo, mga kapatid, sa buhay na ito, meron po tayong kanya-kanyang hinahanap. Amen. Meron po tayong kanya-kanya ring gusto. Marahil yung hinahanap nyo, hindi po exactly yon ang hinahanap ko. Baka naman po yung gusto ko, hindi naman din po yon ang gusto po ninyo. Meaning, magkakaiba po tayo pagdating sa bagay na ito. Pero ngayong pong umaga, dito po sa babanggitin ko, palagay ko po mga kapatid, magkakaisa po tayo. Sapagkat hindi man po natin sinasabi ito verbally sa bibig po natin. Pero pwede hong laman ng isip natin, laman ng puso natin. At marami po sa atin, ito po yung dinidesire na kahit papano maranasan po sa buhay. Okay? Ano po yung mga bagay na ito? At ito po ang mensahe po natin, mga kapatid, na pinamagatan ko po kung wala ka. Bakit po, mga kapatid, ito po yung title na ibinigay ko po sa inyo? Kasi gusto ko pong ipaunawa sa atin, maging sa lahat po ng tao na nakakarinig po nito, kung ano po ang mawawala sa atin kung wala siya dahil ayaw ng tao sa Kanya. Kasi yung hinahanap po natin nasa Kanya. Yung gusto po natin na makamtan, siya lang po ang may kakayahan na magbigay. Tulad po ng number 1. Bro, nabaliktad. Ayan. Parang namali ang Kung wala ka, wala kaming. Kung wala ka,
Referring to our God. Kung wala ka, wala kaming kasiyahan. Walang kasiyahan ang sino man. Sino po ang may gusto na masaya siya? Siyempre, lahat po tayo. Amen? Sino ang may gusto na buong buhay niya malungkot siya? Wala po siguro. Amen? Pero yung kasiyahan po na hinahanap natin, wala daw po sa anumang bagay na inaalok sa atin ng mundong ito. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay nito sa atin. Akala po ng iba, masaya sila sa anumang meron sila. Sa magagandang bagay na nangyari po sa kanila, sa mga achievement po nila. Yes, pwede po tayong maging masaya sa mga bagay na yan. Pero hindi po iyan tatagal. Masaya ka ngayon, pero pagkalipas lang ng mga iyon, masaya ka pa rin ba? Tanong ng iba, sino bang hindi sasaya kung may bagong bahay ka? Sino ang hindi magiging masaya kung may bagong sasakyan ka? Lahat po tayo sasaya. Pero ilang panahon lang na masaya ka. Pagkatapos ng ilang panahon, gusto mo na namang ibang bagay. Hahanap ka na naman ng ibang bagay para muli na maramdaman mo yung saya. Wala po iyang katapusan dahil hindi po iyan ang tunay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Tandaan po natin mga kapatid, anumang po, yung sinabi natin dito, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang, meaning, nasa Diyos ang tunay na, yan po mga kapatid. Nasa Kanya ang tunay na kasiyahan na hinahanap po natin. At siya lang po ang may kakayahan na makapagbigay nito sa atin. Sa Proverbs 10:3, ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng ano? Sino nagbibigay? Kapatid, dapat malinaw po sa atin ito. At wag po nating hanapin yung kasiyahan na gusto mo sa buhay mo sa mga bagay lang na nililibang ka. Akala lang po kasi natin. Di ba? Kaya ano ginagawa natin? Gumagawa tayo ng mga bagay na gusto natin magpapasaya sa atin. Di ba? Meron pong ganito ang iba, yung nagiging masaya sila kapag sila ay nag-adventure. Kapag ka pumupunta sa mga bagay na gusto nilang somehow kahit papano ay makaramdaman lang ng kahit papanong saya. Okay? Pero mga kapatid, sabi ko sa inyo, there is nothing wrong with that. But that is a temporal one. Kasi doon lang sa pagkakataon na yun, pwedeng makaramdam ka ng konting ligaya, konting saya. Pero hindi po yun mananatili. Maliban lang po ang Diyos ang nagkaloob nito sa atin. Tingnan nyo ang kasiyahan na ino-offer ng Panginoon. Naghahang? Okay, 103, verse 5. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan. Ang dulot niya na kasiyahan ay habang hindi ito samantala. So wag po tayong masettle na yung saya po natin temporary lang. Masarap mga kapatid na maranasan yung pong kahit papano, meron ka man o wala, yung pong joy sa puso mo nananatili. Amen? Iba po kasi yun eh. Yung sinasabi nating tanging ang Panginoon lang ang pwedeng magkaloob nito sa iyo. At kapag meron ka nito, mga kapatid, kung meron ka nito, kahit po may mga negatibo na nangyayari sa buhay mo, hindi ka maapektuhan ng mga pangyayari na negatibo sa buhay mo sapagkat hindi nila kayang alisin yung pong kagalakan na nandoon saan? Sa loob mo. Magbibigay ako sa inyo na example at madalas ito na pag-uusapan natin. I-lead mo na lang ako. Ayaw gumana nito. Habakuk 3:17. Ito po yung mga nangyari, no? Bagamat ang puno ng igos ay hindi na namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang ulibo ay hindi magbubunga. Ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos na aking. Now, kapag tinignan nyo mga kapatid, yung pong nangyayari na yon, wala na pong wala nang inaani.
Wala na po siyang kabuhayan. Namatay na yung mga hayupan niya eh. Wala na sa kulungan. Ibig sabihin, baksak na. Kung sa negosyo, taob na. Pero tingnan nyo, naapektuhan ba siya? Hindi. Ano po attitude meron siya? Magagalak pa rin ako sa aking Diyos. And that is the right attitude, mga kapatid. Having the joy from God, yung ibinibigay ng Panginoon sa atin, hindi ka pwedeng maapektuhan ito. In the natural, pwedeng mag-react ka for a while, pero in a long time, mga kapatid, as long na alam mo kung anong posisyon mo bilang ikaw sa harapan po ng Diyos, dahil alam mo na nandun yung joy ng Panginoon sa puso mo, I don't think maapektuhan ka. May basihan ako, si Habakuk lang ba ang pwedeng makaranas nito? Likewise, pwede rin po nating maranasan ito. Amen ba, mga kapatid? At ito po ang dapat natin ngang mitiin sa Panginoon. Lord, hindi ko po masasabi na walang pwedeng mangyari sa akin na magkokos sa akin ng kalungkutan, ng depresyon. Pero kapag positibo ang isip mo, kahit negatibo yung nangyayari sa iyo, sapagkat alam mo na may isang Diyos na nagbibigay ng inner joy, pwede po tayong maging masaya. Are you with me? Tingnan niyo po ang dala ng Panginoon. Lucas 2:10. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So kung bakit ko po inilagay po iyan, para po kahit papano ay makita po natin from the start, nung isilang po ang atin pong Savior, ang dala na po niya sa atin ay kagalakan. Nakita po ninyo? Magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng yun dapat po ang maging dating sa atin. Yun po kasi ang papel ng Panginoon. Kaya siya naparito. Meron po siyang magandang balita na hinahatid sa atin na somehow ay maghahatid po sa atin ng kagalakan. Amen ba, mga kapatid? Ngayon nakita nyo kung kanino at sino galing po yung kagalakan? Sino nagbibigay? Ang atin pong Panginoon. Ang tao, mga kapatid, kanino hinahanap ang kasiyahan? Sa pagkain, sa inumin, sa babae, sa sugal, sa adventure, sa thrill. Amen? Kaya nga mas gusto pa ng tao sa pasyalan kaysa sambahan. Gusto ng tao sa sugalan. Tingnan niyo po, mas puno ang sabungan kaysa sa sambahan. Amen? Lahat ng naniniwala sa akin, magsabing amen. Sa casino lang, mga kapatid, nagpunta ako, di ba, just 2 weeks ago, I've been in Macau. Pumasok ako ng casino Puno ang casino. Can you imagine, sa casino, kapag pumasok ka ron, kailangan meron kang? Ano ginagawa ng mga tao ron? Sapagkat yun po marahil ang kanilang kasiyahan. Di ba? Kasiyahan nila ang tumaya, kasiyahan nila yung magganong-ganon, kasiyahan nila magsugal. At kapag natalo ng mga milyon, masaya ka pa ba? Uuwi kang hindi kasiyahan ang hanap mo. Pero kapag nanalo ka, masaya ka. Pero kapag binilang mo yung naipatalo mo doon sa napanalunan mo, mas marami ka pang naipatalo kaysa sa napanalunan mo. Ang nakita mo lang na nagbigay siya ng saya, nanalo ka. At babalik ka na naman. Umaasang mananalong muli. Kapatid, wala akong nananalo sa sugat. Lagi kang talo. At kung akala mo doon ka makakasumpong ng kasiyahan, hindi po iyon totoo. Amen? Tingnan niyo po ito. Ayan. Ang pagkain ay nagdudulot ng At ang nagpapasaya sa buhay ay totoo naman po ito di ba? Sino rito ang hindi nasisiyang kapag kumakain? Lalo na't masarap ang kanyang, masaya ka Amen? Habang kumakain ka,
Tapos sasamahan mo pa ng ng malamig na Kaya maraming may diabetes. Di ba? Kasi akala natin, yun, masaya tayo Di ba? Sabi ron, ito'y mabibiling lahat ng salapi. Mga ngaral 9:9, tinan nyo. Tamasain mo ang kasiyahan sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikay nabubuhay. Sa daigdig, pagkat yun lamang ang pakinabang mo sa magulong pamumuhay na ito. May mga kaunti, kasiyahan, na dulot po ang mga bagay na binabanggit ko. Pero again, mga kapatid, hindi po yan forever. Pansamantala lang po yan. Amen? Ito po, para patunayan ko sa inyo na ang Diyos lang ang nagkakaloob ng kasiyahan, para maintindihan natin. Tingnan nyo. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan at karangalan. Wow! Labis-labis siya sa lahat ng kailangan. Abundance. Sa kasawiang palad. Hindi niloob ng Diyos na tamasahin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito. Kita niyo na. Kapatid, kapag ito titingnan mo, nasa kanyang lahat ng bagay. Binigyan nga ng Diyos Ang Diyos ang nagbigay ng malaking kayamanan. Binigyan siya ng malaking karangalan. At labis po siya sa lahat ng mga pangangailangan. Pero ito po ang nangyari sa huli. Pero hindi niloob ng Diyos na ma-enjoy niya ang lahat ng bagay na tinataglay niya. So, sino nagdidikta? Nasa kamay ng Diyos. Mga kapatid, iisipin mo lang na nasa iyo ang lahat ng bagay at pwede mong i-enjoy ang lahat ng ito. Pero kapag sinabi ng Panginoon na hindi mo ma-enjoy ang lahat ng yan, pwedeng mangyari. So meaning, mas masarap, nasa atin na yung lahat ng ito. Pero nasa atin pa rin yung joy na ang Diyos ang nagkakaloob nito. Amen? Sapagkat that's the only way na ma-enjoy natin yung blessing from God. Pero kalakip nito, nandun din po yung saya. Amen? So nasa Diyos ang pagpapasya dahil siya ang nagbibigay nito. John 16:22, tinan po ninyo. Gayon din naman, kayo'y nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso nyo ang kagalakang hindi maaagaw. Ang kagalakang hindi maaagaw. Alam nyo, pwedeng ngayon, hindi tayo ganon kasaya sapagkat marami po tayong struggle sa buhay. Okay? Meron tayong mga pinagdadaanan. Pero alam nyo ba, may pangako ang Panginoon. At ang sabi niya rito, muli akong makikipagkita sa inyo. Looking forward to that day. Di ba? At sabi niya rito, pag nakita nyo na ako, isa lang ibig sabihin nun Kapag nakita natin ang Panginoon, definitely makakasama tayo ng Panginoon. At yung pong joy na yon ay mag-uumapaw daw. Okay? At hindi ito kayang agawin ni naman. Ang gandang panghawakan po nito Di ba? Yung joy na ibinigay sa iyo ng Panginoon, hindi ho kakayang kunin ng kahit na ano. Ano man ekang dumating na trahedya sa buhay mo, hindi kayang agawin yung joy na ito sapagkat ang Diyos ang nagkaloob nito. In verse 24, tinan nyo sabi, hanggang ngayon, wala kayong hinihingi sa pangalan ko. Until now, you have not asked anything in my name. Ask and you shall receive that your joy may be complete. Humingi ka kayo sa akin. Bakit po yung word na humingi kayo? Sapagkat ako lang ang may kakayahan na magbigay nito sa inyo. Amen? Walang pwedeng magbigay nito aside from me. Mga kapatid, yun ang sinasabi rito ng ating Panginoon. Humingi kayo. In my name. Kung gusto ninyo na malubos ang inyong kagalakan. Amen? Hallelujah. So malinaw po dito mga kapatid, na ang tunay na kasiyahan at kagalakan, sino nagkakaloob? Kaya huwag nating hanapin sa iba. Huwag nating sa kung ano-ano pong bagay natin siya hanapin. Hindi nila kayang ibigay yung tunay na kasiyahan. Dahil ang may dulot nito ang Diyos lang at yan ay bunga ng Espiritu ng Diyos. Tingnan nyo. Subalit,
Di ba? Subalit ang bunga ng Espiritu, kagalakan. Lahat ng yan, kompleto na. Kaya nga, mga kapatid, kasi nalilibang tayo minsan. Na-out of focus tayo. Naghahanap tayo ng kasiyahan, kagalakan sa buhay, pero mali yung pong ating pamamaraan. At sa iba natin hinahanap na hindi naman ito kayang ibigay. Pansamantala, of course, pero hindi po ito panghabang buhay. Yung iba nga sa atin, kahit kapos di ba? Sa maraming bagay. Pero dahil meron po silang Diyos sa buhay, masaya sila sa lahat ng mga nangyayari sa kanila. Dahil para sa kanila, ang Diyos ang kagalakan nila. Amen? Amen? Ito sabi, Philippians 4:4. Magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko. Ano yung lagi? Ano yung lagi? Amen. I-enjoy nyo ang Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon na ma-enjoy din tayo Magalak tayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak tayo. Rejoice always, and again I say, rejoice. So kung wala ang Diyos, kung wala ka, walang kasiyahan, wala kaming kasiyahan. Pangalawa, kung wala ka, wala kaming kapahingahan. Ano sabi riyan? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y Ang kapahingang ibinibigay ng Diyos ay may dalawang bagay. Spiritual rest and physical rest. Okay pa? Sa verse 29 ng 11, tinan nyo. Pasanin nyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong... anong rest yan? Spiritual rest. Amen. Ang akala po ng tao, ang napapagod lang po ay katawan. Ang hindi nyo alam kung bakit po niya sinabi rito yung kaluluwa. Sapagkat ang kaluluwa po ay binubuo ng tatlong sangkap ng ating pagkatao. Ano po ito? Yung ating pong will, yung ating pong mind, and yung ating pong emotion. Yan po ang nakapaloob sa ating pong soul, sa ating pong kaluluwa. At mga kapatid, ang higit na napapagod po dyan sa kanila ay ang isip. Siya po kasi ang nagdudumina rito. At ito ang sinasabi ng Diyos, na binigyan niya tayo ng kapahingahan at ito po yung spiritual rest. Amen po ba ito? At ito po ay hindi lang po sa ngayon, kung hindi maging sa huling panahon. Kaya ngayon pa lang sinasabi na sa atin, lumapit kayo sa akin, mag-aral kayo sa akin, pakinggan nyo ang sinasabi ko sa inyo, pasanin ninyo ang pinapapasang ko sa inyo. At mula doon, makakasumpong kayo ng tunay na kapahingahan ng inyong kaluluwa. Mahirap, mga kapatid, kapag napunta tayo sa impyerno. Sapagkat sa impyerno, walang kapahingahan. At yan ang ayaw po ng Panginoon na mangyari sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po, ibinibigay niya yung pong kapahingahang ito doon sa may gusto. Conditional po ito At siya lang po uli ang pwedeng magkaloob nito sa atin. Okay po? Tinan niyo po kung bakit binanggit ko. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay paiilan lang magpakailanman. Araw at gabi. Walang kapahingahan. Araw at gabi. Kung ang pag-uusapan natin ngayon yung pong physical rest, sa gabi, kapag ikay napagod sa araw, sa gabi, pwede kang magpahinga. Pero dito, ang sabi niya, araw at gabi, walang kapahingahan. At alam po ito ng Panginoon. Alam niya po kasi kung ano mangyayari. Kaya nga ito yung inaalok niya po sa atin. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nabibigatan.
at kayo'y aking pagpapahingahin. Andyan ba kayo mga kapatid? Ito naman po, yung physical rest. Tingnan nyo Di na dapat magpakahirap, magdibdib sa hanap buhay. Agang-agang mag-umpisa, gabing-gabi ko humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Mismo ang Panginoon, alam niya yung pong limitasyon mo. Alam ng Diyos yung kapasidad mo. Minsan na naaabuso dahil lamang po saan? Sa interest mo na kahit papano ay madagdagan yung pong kinikita mo. Walang masama doon. But not at the expense of your health. Na hindi ka na makausap. Amen. Hindi ka nila na makasama. Bakit? Pagod na Bukas na lang ka. Mami, Daddy, may sasabihin ako sa'yo, bukas na lang, pagod ako. Kapatid, hindi po yun na sinasabi rito sa atin ng Panginoon. Amen. Tira niya sabi ng Panginoon, pinagpapahinga niya ang kanyang mahal. Alam niyo ba mga kapatid? Huwag kayong pumasok doon po sa cycle na ganito. Yung sinasabi natin na naghahanap buhay ka to gain wealth. At kapag daw na-gain mo yung wealth, gagamitin mo yung wealth na ito to regain again your health. Tingnan nyo Yung pong health mo, ginagamit mo para kumita. At kapag naabuso, magkakasakit ka. At yung pong na-acquire mo na wealth, gagamitin mo para i-regain mo uli yung health na nawala sa'yo dahil po doon saan? Sa pagpapursige mo doon sa wealth. It's only a cycle. Balance ang Panginoon. Hindi naman sinasabi at mga kapatid, hindi ko ini-endorso rito na wala kayong gagawin. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, huwag pakainin ng ayaw magtrabaho. At yun naman ang nakakapagod. Yun ang matinding pagod. Yung hindi nagtatrabaho, ang tinding pagod no. Amen? Hindi na makagalaw Are you with me? Yun ang sinasabi ka pa. Pero kung halimbawa, na naghahanap buhay ka, nagpapagal ka, huwag mong masyadong abusuhin ang katawan mo na bibigay ito later on na siya namang magpapahirap sa kalooban mo. Alam nyo, hindi mauubos ang hanap buhay, pero ang katawan, nauubos. Yung gawain na araw-araw, hindi mauubos, pero ang katawan, sumusuko. Amen? Kaya huwag niyong abusuhin. Huwag, akala niyo lang, kung sinasabi niyo lang sa akin ngayon, okay pa naman ako. Wala pa naman ako nararamdaman. Kapatid, hindi mo yan mararamdaman ngayon. Pero meron po kasing hangganan ng lahat po ng bagay. Sinasabi ko sa inyo, meron tayong limitasyon. Amen? Kapag you go beyond the limit, matidisgrasya ka. Pag sinabi po na 100 lang ang tulen at pinatakbo mo ng 180, may kalalagyan ka. Amen po. Ganon din sa atin. Yung kapasidad lang ng sikmura mo. Kapag ka isang plato lang, huwag ka nang sosobra doon. Isang plato lang. Pagka 2 plato na, nandito na yung kanin. Amen? Kung paanong ang kawan ay dinadala sa sariwang pastulan, gayon dinudulutan ni Yahweh ng kapahingahan ng kanyang. Yan po yung intensyon ng Diyos. Sino gusto ng kahit papano nakakapagpahinga? Sino rito ang kahit papano hindi lang katawan, kundi maging ang kanyang kaluluwa? Alam niyo ba ibig sabihin ng rest ng soul? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin? Hindi naman natutulog yung soul mo para masabing nagpapahinga. Alam niyo ibig sabihin ng spiritual rest? Yung pong confident ka sa sarili mo. Walang yabang po ito
na kahit anong mangyari sa'yo, in any given time, alam mo na sa Diyos ka patungo. Payapa ang loob mo na kahit anong mangyari, secure ka dahil alam mo ang pagkatao mo, alam mo kung ano ang relasyon mo sa Panginoon, alam mo yung estado mo, kumbaga. Wala akong pangambe. Basta alam mo sa sarili mo na kahit anong mangyari, ligtas ka, makakasama ang Panginoon, ano dapat mo ikatakot, ano dapat mong pangambahan. Kaya sinasabi ng Panginoon, pwede kang magpahinga in your soul. Amen po mga kapatid? Yung hindi po sigurado na ligtas siya, ay, ano po yan? Balisa yan. Paano kaya ikaw kung mamatay ako ngayon, saan kaya ikaw pupunta? Balisa yan. Tanungin mo yung katabi mo. Ikaw ba pag namatay ka, halimbawa lang, pag namatay ka, saan ka kaya pupunta? Pag ang sinagot niya, hindi ko nga alam, ayun, balisa yan. Balisa yan, kapatid. Amen? Kailangan alam niya yan. Okay? Revelation. Tinan niyo po mga kapatid. Alam niyo po ba sa sino man hindi gusto na inaalok ito sa kanila ng Diyos. Darating daw ang araw dahil sa hirap ng kanilang nararanasan na naisin pa nila ang mamatay. Dahil akala po nila doon lang sila makakasumpong ng kapahingaan. Pero hindi po nila ito masusumpungan. Ito pinakamabigat, kapatid. Kasi alam nyo, ganito, minsan kapag pagod na katawan mo, pagod na isip mo, ano na hinahangad mo minsan? Dahil ang solusyon ng kapahingahan sa iyo, kamatayan. Gusto ko na ikang mamatay nang ako kahit pa paano makapagpahinga na. Tama. Hindi po, kapatid, mangyayari yan. Lalo na't nga, hindi ka sigurado sa iyong pupuntahan. Pero tingnan niyo po ito, Ito ang mahirap maranasan. In those days, people will seek death and will not find it. They will long to die, but death will flee from them. Sa Tagalog, sa loob ng panahon yun, hahanapin nila ang kamatayan, ngunit hindi masusumpungan. Iibigin nilang mamatay, ngunit lalayuan sila ng ano? Anong kapahingahan ang sinasabi mo? Ito po ang tinutukoy ko rito ay yung tumanggi, yung tumanggi sa inaalok ng Diyos na kapahingahan. Ayaw nga nila ng Diyos Dahil kung gusto nila ang Diyos, hahanapin nila ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kasi kapag may gusto ka, hahanapin mo para makuha mo yung bagay na gusto mo Pero hindi nga nila hinahanap ang Diyos. So ibig sabihin, hindi nila ito gusto. Ang problema, hindi nila alam kung ano ang pwedeng mawala sa kanila. At ito, darating daw ang araw, doon sa hirap na nararanasan nila, ito po ang sasabihin nila, gusto na nilang mamatay. But sad to say, kahit gusto mong mamatay, hindi ka mamamatay. Ipararanas ng Diyos sa iyo yung hirap. Sapagkat para maramdaman mo yon, hindi ka namamatay. Sa araw na yon, so may itinakdang araw ang atin pong Panginoon. Okay po? Ano yung una natin? Kapag wala ang Diyos, walang kasiyahan. Pag wala ang Diyos, wala tayong. Pag wala ang Diyos, wala tayong kapayapaan. Tingnan nyo nakalagay doon. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng ibinibigay ng ano? Ano napansin nyo? Sabi niya, iniiwan niya. Tama? Kapayapaan ko iniiwan sa inyo. Ibinibigay niya. Alin? Yun daw kapayapaan na hindi kaya o tulad na ibinibigay ng mundo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Kaninong kapayapaan? Can you imagine that? That is his own peace. Pero isineshare niya sa atin. Bakit? Para ma-share po niya sa atin yung kapayapaan na ito dahil nakipag-isa tayo sa atin pong Panginoon. Amen po ba? May naalok din pong kapayapaan ng sanlibutan. At ito ang madalas na hinahanap ng tao. Hindi yung kapayapaang nanggagaling sa Diyos. Bakit? Kasi mas madaling makuha ang kapayapaan sa mundo kaysa Diyos.
At para daw mapasa atin ang kapayapaan ng Diyos, meron tayong dapat na gawin. Tulad po nito, Philippians 4:9. Isagawa niyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa akin. Kung magkakagayon, ano sabi? Pero hindi mapapasa atin yung pong bagay na ito, not unless, eto sabi niya, isagawa mo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa akin. Nakita po ninyo habilin, isagawa ninyo ang lahat ng ito. Paano mo gagawin ang isang bagay na hindi mo natutunan? Hindi mo tinanggap. Hindi mo rin narinig at nakita. Sa mundo, mga kapatid, pwede mo namang sabihin sa kanila na may kapayapaan ka. Pero yun ba totoo? Kasi pwede naman natin ipeke ito eh. Kumusta ka? Okay lang. Masaya ka ba? Payapa ka ba? Diba? Pwede nating i-fake lahat yan eh. Magpapakita tayo ng mga ganon. Pero in reality, kapatid, yun ba talaga ang totoo? Sabi rito, sa inyo eh. Hindi lang kapayapaan, mga kapatid, ang mapapasa atin, mismong yung nagbibigay ng kapayapaan. Yun ang maganda eh. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, alam nyo kung bakit po ito isineshare sa inyo? Ewan ko po kayo. Pero ako po kasi personally, itong bagay lang na ito, itong tatlo lang na ito, mapa sa akin, siguro pinakamasaya ng tao na ako. Yung may kasiyahan ako, yung may kapahingahan ako, tapos higit sa lahat, payapa ako. Sino tao hindi gusto yon? Amen? Kapag makasama mo yung katabi mo, payapang-payapa ka o naliligalig ka. Ha? Parang, kasi humahanap tayo ng security eh, amen? Parang pwede kong sabihin, alam mo kapag kasama kita, masaya ako. Alam mo kapag kakasama kita, nakakapagpahinga ako. Bakit? Ikaw lang ang kilos ng kilos, pahinga ako. Alam mo kapag kasama kita, lalong payapa ako. Bakit? Walang nagsasalita. Sa bahay, subukan ninyo na tahimik. Anong pakiramdam nyo? Kapag may maingay sa bahay, anong pakiramdam nyo? Ala nang sumasagot. Philippians 4:7. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan nino. Kanino kapayapaan? Kapayapaan ng Diyos para mabantayan niya at maingatan niya ang ating pag-iisip at puso. Kasi madalas, mga kapatid, yan ang walang kapayapaan. Amen? Madalas, ano ang walang kapayapaan sa atin? Isip. Yung iba, hirap na. Kahit gustong matulog, hindi makatulog. Bakit hindi makatulog? Sapag. Alam nyo, sino rito yung pong masandalang tulog? Alam nyo, kapatid, blessing yun. Lalo na sa loob ng church. Blessing yan. Ang nalulungkot ako, kapatid, sa bahay, kahit anong gawin pong tulog, hindi makatulog. Pero sa church, kapatid, oras na maupo, nasandalang. May kapayapaan. Amen? Yan ang dulot ng Panginoon, mga kapatid, sa atin. May kapayapaan. Sipin mo, oras ka pumasok pa lang, payapang-payapa na.
Alam niyo ba, marami ako narinig dito, pagpasok, sabi niya, alam niyo po ba, Eka, sa church? Pagpasok ko pa lang, Eka, ramdam na ramdam ko na ang presensya ng Diyos. Tumatayo na, Eka, yung mga ano ko. Talaga, Eka, ramdam na ramdam ko. Ayan. Pero kapag kaupo na, ayan, payapang-payapa na. So, sumayin nyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating gusto kong maging malinaw ito sa inyo. Simple lang yung mensahe, very basic. Pero ito po ang kailangan nating lahat. Yung makaranas tayo sa buhay na ito na kahit papano, in spite of all trials and testing and struggles of life, kahit papano, in the presence of God, di ba? There is fullness of joy. Kaya po yung iba mga kapatid, dito nila hinahanap eh. Mas gusto nila nasa church eh. Dahil kahit papano, somehow nakakaramdam ako ng saya. Kahit papano, nakakaramdam ako ng kapahingahan. Dahil alam kong kasama ko ang Diyos. At higit sa lahat, sabi niya, kapag naroon ako sa church, parang payapa ang lahat ng bagay. Amen? Kaya nga sabi po ni David, mas gugustuhin daw niya, di ba? Kahit isang araw lang na nasa templo, kaysa sa isang 1,000 araw na iba ang kinalalagyan ko. Mas payapa siya. So ang kapayapaan niya, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Amen? Ang kapayapaan niya, ang mag-iingat sa ating isip at puso. Dahil siyang pinagmumulan nito. Kung wala ang Diyos, hindi daw po natin mararanasan yung tatlo na binabanggit ko. Sa huli mga kapatid, hahanapin ng lahat ng tao ang kapahingahan, kagalakan o kaligayahan o kapayapaan. Sana hindi daw po mahuli sa lahat. Hindi daw po tayo mahuli. No? Ang lahat para po sa atin, hindi daw po huli. Hanggat available po ito, samantalahin po natin. Dahil baka daw po sa huli, hindi na po natin ito masumpungan. Isaiah 55:6, hanapin mo ang Diyos habang siya'y iyong makikita. Amen po mga kapatid? So, wag nating hayaan na hindi po natin ma-experience yung bagay pong ito. Alam ko, ito rin ang inyong gusto. Sino rito gusto ng kasiyahan? Okay? Sino ang gusto ng kagalakan? Ayan. Sino ang gusto ng kapahingahan? At sino ang gusto ng kapayapaan? Sabihin mo sa katabi mo, bigyan mo ako ng pagkakataon na pumayapa naman. Amen? Na makapagpahinga naman. Okay po? Lahat po tayo tumayo. Sa inyo pong kinalalagyan at kinatatayuan, base po sa inyong narinig, kung nais po ninyo ng kapahingahan, ng kapayapaan, kasiyahan, o anuman yung bagay na hinahangad nyo pa, na somehow hinahanap po ninyo for the fulfillment ng buhay po ninyo, sabihin po ninyo sa Panginoon. Kasi yun yung word pong ginamit niya eh. Neither you ask anything in my name. Ask and you shall receive, that your joy may be full. Binibigyan po tayo ng kalayaan ng Panginoon na humingi sa Kanya, Lord, ako po kahit kaunti lang, maranasan ko lang yung kapayapaan sa puso ko't isip. Kahit kaunti lang, Lord, maranasan ko lang yung kagalakang ito na alam ko galing sa iyo. Yung kapahingahan, Panginoon, na kahit napapagod ang aking katawan, maging ang aking isip, ang aking puso. Pero kapag ikaw ang nagbibigay sa akin ng kapahingahan, masaya ako. At napagtatagumpayan ko ang lahat ng pagsubok na meron ako. So hilingin po natin sa Panginoon. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po ay nagpapasalamat sapagkat laging available ang salita po ninyo na siyang nagtuturo po sa amin sa mga bagay na sadyang hindi po namin minsan alam at hindi namin madalas na naririnig. Na sa inyo pala, Panginoon, na inaayawan namin, kayo na tinatanggihan ng maraming tao, hindi ko po alam kung bakit. Hindi po nila alam kung ano ang pwedeng mawala sa kanila.
Dahil po, Panginoon, sa pag-ayaw nila sa inyo. Sa pagbabaliwala po nila sa inyo. Lord, sineset aside po nila kayo sa marami pong bagay na akala po nila, yun po ang makapagbibigay sa kanila ng kakumpletuhan, ng kasiyahan, ng kapayapaan at kapahingahan. Pero Lord, ngayong pong umaga, malinaw na hinatid mo sa amin na tanging kayo lamang ang pwedeng magbigay nito sa amin, Panginoon. Yung pong hindi po pansamantala, kundi po, Panginoon o God, yung habang panahon na mararanasan po namin ito sapagkat kayo ay lagi po namin kasama. Yung presensya mo, Panginoon, lagi pong nandyan sa amin. At mismong kayo na aming Panginoon, nasa puso po namin. Kaya Lord, taglay namin ang lahat ng pagpapalang ito. Kaya kung hindi po namin nai-enjoy kayo, kung hindi namin, Panginoon o God, nararanasan yung kapayapaan at dulot po ninyo, Lord, merong pong mali somehow sa amin. Kaya ito pong hinihiling po namin na itama po ninyo. At makita po namin, i-prioritize po namin, Panginoon o God, kayo na pinagmumulan ng lahat ng bagay na kailangan po namin. Lord, sa inyo namin ito matatagpuan. At ang masakit, Panginoon o God, hindi namin ito hinahanap sa inyo, kundi sa ibang bagay. Kaya Lord, salamat sa kaunawaan na ipinaunawa mo sa amin ngayong umaga. At tatanggapin po namin, Panginoon o God, yung mensahe mong ito, at ito po ang lalakarin po namin sa buhay namin sa sandali pong ito, Diyos. At lalabas kami sa sanktuaryong ito, Panginoon o God, na nandun ang kasiyahan, kagalakan, nandun ang kapahingahan, at nandun din ang kapayapaan. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Taas po natin ang ating mga kamay for the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. I declare blessing upon blessing, favor upon favor in your life. A divine protection coming from the Lord. Salamat po, Panginoon, at tinatanggap namin ang lahat ng pagpapalang yan. Humayo po tayo na taglay ang blessing ng Diyos ngayon at magpakailanman. Ingatan po kayo ng Panginoon sa araw-araw. To you be the glory and praise and honor. This is all we pray. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, mga kapatid.